Ayan katambayan, nandito tayo sa po natin kaibigan. No? Sa mga gusto pong bumili po ng mga Brahma po, meron tayong available dito. Puridas na po ito. Imported, ito lang? Malted. Oh, yan, malted katambayan. Yoki line. Turkey line. At dito yung iba. So, sa mga kaibigan natin dyan na willing o gustong kumuha ng ganitong lahi, mga katambayan, mga kaibigan natin dyan, nasa ano na to? 4,000 lahat. Nasa 15 to 16 katambayan. 4,000 yan mga katambayan. Madami po mga lalaki. Babae. Sorry. Meron din tayo sisiyo dito. Dito tayo kukuha ng sisiyo ngayon. I-deliver natin sa ating kaibigan. Mamimili tayo dito ngayon. May mga maiwan pa dito sa gusto mumili. Pwede pa rin pong kumuha dito. Ayan o, napakadami. Wala yung mga sakit, mga healthy. Ayan, dito pa. May manok pang tumatawa dito. Ano? For delivery na tayo katambayan. No? Motor muna tayo. Check natin yung ating katambayan. Ating sisiyo dito. May napisa kasi. Last time yung ating mga itlog ay may mga nilimliman ito ng kaya napisa yung una kasi may mga itlog na nilimliman po ng ating mga inahin doon sa manukan. Kaya ganun talaga, may mga unang mapipisa. Pero yung iba dito nasa isang linggo pa bago malipat sa hatcher sa ibaba. Pag nakakabenta talaga ako ng mga alaga natin o nakapag-deal po tayo, gaya po kahapon na may na-deal tayo na sisiw, kahit pa paano nakawanto tayo. Yun nga, motor lang yung gamit po natin. At ito na yung ating tahop para sa ating mga alaga. Since nagtitipid po tayo, corn bran muna tayo. Saka na lang tayo nag-feeds once meron tayong sisiw. Kaya po dyan sa loob pinifeeds ko po yan hanggang isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, 50% feeds, 50% corn bran. Pinaghalo na po yan, basa. Ayan yung ating diskarte para makatipid. At kung sa tingin po natin ay pwede na silang i-range po natin. Depende sa galaw ng ating mga alaga, depende sa panahon, at of course depende sa laki, kumplito ng balahibo, para kaya nilang makapagsabayan dito sa range, ulan man o init. Tingnan natin. Ayan, ang lalaki na po ng ating mga sisiyo. Ayan yung ating pakain, pure corn bran na. Wala nang halong tawag nito, wala nang halong feeds. Ganun ang pagsasanay. Wag po biglain agad. Pakain ng corn bran, unti-untiin. 50% feeds, 50% corn bran para sa ganun masanay. Ma-adapt nila yung pagkain, kumbaga. Yun nga lang, may epekto po ito kung hindi mo po bibigyan ng vitamins o di kaya haluan ng high protein po ng mga sangkap. Mapektuhan nyo ka na pang itlog, hihina. Kaya kung magtitipid po kayo ng ganito po style, rice bran or corn bran, dapat haluan nyo po ng mga pwedeng ihalo, kaya po ng vitamins na mabibili sa Agribit, o di kaya naman po ay maghalo ng natural po na high protein, gaya po ng malunggay or chop na madidi agwa, zola. Ayun yung pinaka diskarte dyan. Sa tagal ko na po nag-aalaga ng native chicken, masasabi ko po talaga na may kita po dito. Number 1, yung pagbibenta ng per kilo po. Kung tayo po yung magbibenta ng per kilo ng native chicken dito sa probinsya, nasa 250 per kilo. Buhay po yan. Yung ready to cook na nasa 310. Yan yung presyuhan po sa palengke. Kaya kung kayo po yung napaplano mag-alaga ng manok, mag-uumpisa, maganda talaga umpisahan yung native. Hindi kasi mahirap alagaan at hindi din po basta-basta nagkakasakit.
o gawin nyo pong training ground yung pag-aalaga ng native chicken o pagsisimula sa pagmamanok. Ganun po tayo sa native tayo nag-upisa at upgrade ng heritage chickens, din balik sa native, pero nagbibenta pa rin po tayo ng heritage. Ang heritage kasi palagi may kita po yan, lalo na po sa sisiw. Malaki ang kitaan, at sa mga RTL na gaya po nito 1,000 o 800 to 1,000 yung ating bentahan ngayon. Kaya sa mga kaibigan natin na may plano o gustong kumita po ng 5 to 10,000 kada buwan, pinakamaganda yung native mag-umpisa. Kahit mag-umpisa po kayo sa 20 inahin at makapagpapisa ka lang dyan kada buwan po ng 50 na sisiw, mapalaki nyo po na maayos sa loob ng 3 buwan, pwede nyo na po ibenta yan per kilo. Buwan-buwan pwede ka nang makapagbenta ng tawag nito 10,000 kung tag 200 per kilo yung ibentahan nyo po. Ganon ka simple, kadali yung pag-aalaga ng native chicken, ganon ka bilis kumita sa native. Kahit ipaubaya nyo na po sa inahin yung pag-alaga ng sisiw, kayang-kaya po nyo alagaan. Tuloy-tuloy po yan. Lalo pag may marami ka pong inahin. Sa atin dito, meron tayong 20 na inahin. Ang kaso nga lang sa ating mga inahin, kinukuha po natin yung itlog at pinapapisa lang po sa incubator po natin. So yan yung malaki yung kita talaga. Pag sabay-sabay po natin na mapapisa at mapalaki, may benta ang mga sisiw. May kumukuha din naman sa atin na sisiw po ng mga native upgraded kaya po nito lalaki na po nila, wala pang 1 buwan po yan, 3 weeks 3 to 4 weeks old. Ganon ang pag-alaga ng manok. Madaming diskarte para mabenta. Kahit yung itlog po na nakukolekta po natin, maaari din po natin pagkakitaan. Nasa 300 per tray yung itlog ng bitahan ng ating mga itlog ng mga native. Mga fertilized din po yan. Pwede din pong kainin, pwede eatable eggs. Isang dagdag kalaman din po sa pagproduce po ng pangkarning manok, kung masarap na karne, ay dapat talaga na yung ating mga alagang native ay naka-range po yan. Para sa ganon, makakakain po sila ng mga damo-damo o di kaya insekto. At the same time, nakaka-exercise din po. Nakakatulong din po yan na mapasarap yung kanilang karne. Kung kukulong nyo po kasi, malaki yung tsansa na magbago yung lasa, lalo na puro feeds yung papakain nyo po. Maliban na lang kung papakainin nyo din po sila ng mga organic, gaya po ng Moridiegua o di kaya yung ating malunggay. Yan po sa mga nakakulong ng mga native. Pag nakakulong kasi yung mga native, gaya po dito o dito natin papalakihin hanggang umabot po ng 1 kilo, ay mabilis silang lalaki kasi hindi pa sila makaka-exercise. Yun nga lang ay mababago yung kanilang lasa. Pero kung madiskarte ka naman po sa pagpapakain sa kanila, na magbibigay ka ng mga gulay-gulay, walang problema po, masarap pa rin po. Basta siguraduhin lang na may halo din po na organic yung kanilang pagkain. 50-50 nyo po, gaya po ng fish at saka tahop, corn bran o rice bran. Para sa ganon ay masarap pa rin po yung kalalabasan ng karne. Pero kung i-feed nyo po kasi lahat o i-feed nyo po puro yung ating mga alagang native hanggang umabot na 1 kilo, may pagkakaiba talaga sa lasa ng kanilang karne. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na magpupudyos ng karne ng manok na masarap, ay gawin nyo lang po yung mga sinabi ko po. Yan po ay base lang po sa aking experience. Yan lang po yung kaganapan ngayong araw, at maraming salamat po pala sa mga customer din po natin na nag-avail ng ating sisiw, at sa mga kaibigan natin dyan na napadaan, mga bagong subscribers, viewers, maraming salamat po. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.